Liza Maza, who is the President of Makabayan. Kasama rin natin sa panel ang mga endorsers ng ating complaint. So we have Representative Franz Castro of ACT Teachers Party List, Representative Raul Manuel of Kabataan Party List, and Representative Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party List. Then we have complainants, yung mga citizen complainants natin from the youth sector, Tiffany from TUP, and nasan siya? Teacher Ruby, we have a teacher. Kasama ang DepEd sa mga issues natin. Si Santi Desmarinas. Santi Desmarinas here. Then also, para sa legal, so ang legal spokesperson natin, si Attorney Nery Colmenares, former representative of Panginoon, and Attorney Rene Co of Kabataan Party List. Also assisting us with the Attorney Caloy Zarate. Dito pa. Efrain Cortez is also here from NUPL. Then we have victims, human rights victims, si VJ Topacio, Attorney VJ Topacio is also here. So, simulan na po natin, no? Can we get the opening statements from Teddy and Liza? 1, 2, 3, go. Gandang hapon po sa inyong lahat. Public trust comes public accountability. Dahil pinagkatiwala nating taong bayan sa mga public officials ang ating kapangyarihan, sila ay accountable to the people at all times. Hindi lang kapag convenient sa kanila, hindi lang kapag trip nila, kundi sa lahat ng oras. Inaakusahan namin si Vice President Sara Duterte ng pagtataksil sa tiwalang ito sa pamamagitan ng paglustay ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ginamit niya ito sa mga maling bagay sa maling paraan. Hindi lang yan. Nanguna rin si Vice President Duterte sa pag-cover up ng kanyang paglustay sa pamamagitan ng mga pekeng resibo, mga gawa-gawang acknowledgement receipts, mga maling dokumento na isinabit niya sa Commission on Audit. And worse, nang ang paglulustay at pagtatakip niya ay nabunyag, hindi niya kinilala ang kapangyarihan na Kongreso na ito ay imbestigahan. In fact, gumawa siya ng mga hakbang para pigilan ang Kongreso sa trabaho nitong oversight, sa trabaho nitong tingnan ang mga maling gawa ng kanyang mga opisina. Siya ay nag-asal pusit at hindi yan katanggap-tanggap. Ang mga ginawang ito ni Vice President Sara Duterte ay pagtataksil sa tiwalang ibinigay sa kanya ng taong bayan. This is a betrayal of the public trust. At dahil dito, karapat-dapat lamang na siya ay matanggal sa pwesto at huwag nang payagan na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Kung kaya't sa araw na ito, ang 75 mga complainants na kumakatawan sa malawak at malapad na bilang ng ating mamamayan, marami dito ay kabataan at mga kinatawan ng iba't ibang sektor, ay dumudulog sa Kongreso na i-impeach si Vice President Sara Duterte for the betrayal of public trust. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang impeachment complaint na aming ihahapag ngayong araw na ito ay malakas na mensahe na panahon na para wakasan ang paglulustay ng pondo ng taong bayan. Ang taong bayan na naghihirap sa ngayon na napakatindi ng krisis ay nagbabayad ng buwis at kung ano-ano pang bayarin ng gobyerno. Kaya't walang karapatan si Vice President Sara Duterte na lustayin ito.
dapat managot si Vice President sa paglustay ng pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd. Hindi dapat na binababoy ang proseso ng mekanismo ng accountability. Hindi dapat tinatakasan ito. Ito ay dapat hinaharap at sa maluwag na proseso at demokratikong proseso ay dapat ipinapaliwanag ng mga halal ng bayan kung papaano nila ginagastos ang pondo ng taong bayan. Binigo ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng ito at pinagtaksilan niya ang mamamayan. Kaya dapat na siya ay ma-impeach. Maraming salamat. Thank you very much, Lisa. Can we get short statements lang? Apektado dito, mga teachers, mga estudyante, mga ordinary people, mga government employees na nakikita nila may corruption, no, sa nagaganap sa ating mga opisyal, sa ating mga ahensya. Go ahead. Si Teacher Ruby Bernardo is a public school teacher from Quezon City. Yan, magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali po din sa ating mga kasamang media ngayon. Kami po, ng mga public school teachers sa ilalim po ng Alliance of Concerned Teachers, ay kaisa po sa araw na ito ng iba't ibang mga organisasyon bilang complainant sa pagpapa-impeach po, no, sa ating VP Sara Duterte at sa resign DepEd Secretary. Kami pong mga guro, malinaw po sa amin na kung gaano kahirap yung aming sektor. Siyam sa bawat 10 guro ang hindi po talaga nakakatungtong sa living wage yung sahod. Hirap na hirap magturo sa napakasikip na classroom at talagang humuhugot sa sarili naming bulsa, nagkakanda utang para po dun sa pangangailangan namin sa eskwela. Kaya galit na galit po talaga yung mga teachers natin habang naririnig po namin yung hearing kung saan talagang sumasambulat po sa atin yung katotohanan kung gaanong nilulustay yung pera ng bayan ng ating isa sa mga pinakamataas na posisyon at opisyal ng ating gobyerno. Para po sa amin, ng mga teachers, kung hindi nagpe-perform ang isang estudyante, at para po sa amin, ng mga teachers na hindi sumasagot sa mga simpleng tanong, hindi talaga siya fit sa posisyon na yan, kailangan po siyang i-kick out. Para sa aming mga teachers po, kaisa po kami sa pagpapanagot sa ating VP Sara. Tingin po namin ang 612.5 million na pera sana sa confidential fund ay makakapaglaan na sana, no, na napakaraming classroom, 300 classroom na sana yan at makakapagpasahod ng mga bagong guro na kailangan natin sa Department of Education. Malinaw po sa amin ang kahilingan ng mga teachers, 50,000 para sa entry level, pero pinamimigay, pinamumudmud pala sa mga opisyal na 50,000, no, sa mga opisyal ng Department of Education. Kaya po, para sa amin, hindi kami papayag na hindi mapapanagot ang Sara Duterte na ito. Alright, thank you. Thank you, Teacher Rose. Then we get a short statement mula sa mga government, mula sa kabataan pala muna, no? Mga kabataan na part din ng public school system natin. Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat, lalo po sa mga kasama nating media ngayon sa ating press conference. Ako po si Tiffany, galing po sa Polytechnic University of the Philippines. Mula nung maupo si Vice President Sara Duterte, nasaksihan po ng mga kabataan kung paano niyang pinagnakawan, no, ng pondo ang taong bayan sa mukha ng confidential and intelligence funds ng kanyang opisina. Milyon-milyong pondo po ang ninakaw ni VP Sara Duterte na dapat sana ay nakakatugon, no, sa mga batayang pangangailangan ng taong bayan, higit lalo ng mga kabataan, no, sa sektor ng edukasyon. Bukod po doon, nasaksihan po ng mga kabataan ang kawalan ng transparency ng opisina ni VP Sara Duterte, no, at panloloko niya at patuloy na panloloko niya sa atin, no, sa mga gawa-gawa at fabricated, no, ng mga ebidensya ng auditing kung saan nga ba tunay na ginagasta ang pera ng taong bayan na nasa sa kanyang
kanyang opisina. Nandyan din po na nasaksihan ng mga kabataan ang pambabastos mismo ni VP Sara Duterte sa proseso ng pagdinig at paghingi ng accountability sa kanya sa lahat ng mga nilustay niyang pondo mula sa pera ng taong bayan. Mula po sa lahat ng ito na nasaksihan ng mga kabataan, mula nang maupo si VP Sara Duterte sa pwesto, hindi na po papayag ang mga kabataan na maging bystanders lang habang pinapanood si VP Sara Duterte na pagnakawan ng pondo ang taong bayan, ang mga kabataan sa sektor ng edukasyon. Kaya mula po sa malapad na hanay ng mga kabataan, nandito po kabilang sa mga complainants na magpa-file ng impeachment complaint ngayong araw, ay nagkakaisa po ang sektor ng kabataan na tuluyan na siyang patalsikin sa pwesto. Dahil habang nagagawa po ito ni VP Sara Duterte na makatakas sa accountability at magbulsa ng milyon-milyong pera para sa pansarili niyang interes, ang mga kabataan po ay kumakaharap ng kulang-kulang na budget sa aming mga pamantasan. Nandyan din po na kinakaharap ng mga kabataan sa mga pamantasan ang kakulangan ng mga classroom, pati na ng mga espasyo. Kaya ngayon po naninindigan ng mga kabataan na hindi na po tayo papayag na magpatuloy pa ang mga ito at oras na para panagutin si VP Sara Duterte at lalo na ang kanyang pamilya sa lahat ng mga pandarambong na ginagawa nito sa kanyang posisyon. Yun lang po at maraming salamat. Thank you. Salamat, Tiffany. Maikling pahayag lang from the government employees na laging namomroblema dito sa issue ng corruption. Where is Santi? Yes? Bigyan niyo naman ako. Magandang tanghali po. Sa isang ordinaryong kawani ng gobyerno, mawalan ka lang ng piso, investigasyon, korte na, tanggal sa trabaho, at malamang kulong pa. Ang milyones, walang nagawa sa Vice Presidente. Ngayon, ang panawagan ng mga kawani ng gobyerno, lalo na ngayong Disyembre, panahon ng Pasko, dagdag sahod, hindi dagdag nakaw. Public office is public trust. Iyan ang sigaw ng mga kawani ng gobyerno. Impeach Sara now. Thank you po. Kasan. Lalim ng hugot. Government employees Talagang ganon, no? Maikli lang siguro, Kadaning. Baka may gusto kayong maikli lang. Sa bahagi ng mga magsasaka at mamamayan sa kanayunan, grabe po ang epekto ng kalamidad, serye ng kalamidad. Walang makain, nagugutom ang magsasaka, pero ang opisyal ng pamahalaan ay milyong piso. Kaya para sa amin na naghihirap at nagugutom, dapat ay magkaroon ng pananagutan si VP Sara. Kaya po, isa kami na dapat ay ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Salamat po. Alright, let's get a short, thank you po, Kadaling. Mula sa mga magsasaka, let's get a short statement then from Attorney VJ, mga victims ng Duterte regime, human rights victims. Magandang tanghali. Sa itong teleseryeng napapanood natin dito sa Kongreso at sa Senado ay narinig natin ng madalas yung binabanggit na confidential funds. At itong confidential funds ito ay ginamit sa personal na interes at sa katiwalian. Katiwalian laban sa sambayanan. Ako po ngayon ay nandito bilang anak ng mga biktima ng human rights violations kasama ang mga nanay natin mula na biktima rin nung Bloody Sunday, grupong karapatan at grupong hustisya. Nanawagan po kami na patalsikin at impeach si Sara Duterte na binibigyan namin siya ng pagkakataon sa isang demokratikong proseso na harapin ang reklamo at ang sumbong ng mamamayan batay sa kanya or sa patuloy niyang katiwalian at patuloy niyang pandarambong sa bayan. Kami po ay nakikisa sa impeachment ito at nananawagan na magbitiw sa pwesto si VP Sara. Yun lang po. Alright, bago tayo pumunta doon sa ating mga endorsers, fast facts lang kaugnay ng impeachment, bago yun. Fast facts, it's been almost 2 years since December 2022 since the first tranche of the 125 million peso confidential funds for the OVP were first released. 2 taon na mula nang nirelease yung pondo. Mahigit 1 taon na mula nang ito ay natuklasan ng mga makabayan representatives. We have 75 impeachment
complainants, we only cite one ground, betrayal of public trust. And we have 3 issues related to the betrayal of public trust. So our lawyer, Attorney Nery Colmenares, will go through yung 3 issues related sa betrayal of public trust. Maraming salamat, Nato. Betrayal of public trust, one ground. Mas madaling ma-digest yung mga ebidensya, mas mabilis siyang matalakay, at kung umabot sa Senado, mas mabilis din madedesisyonan ng mga senador. 3 acts lang constitutes betrayal of public trust. The first is Respondent Duterte betrayed public trust by her gross abuse of discretionary powers over 612 million in confidential funds from December 2022 until the 3rd quarter of 2023. Yung pangalawang act constituting betrayal of public trust is Respondent Duterte betrayed public trust by her gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit process by 1. Ordering subordinates to prepare implausible accomplishment reports supported by fabricated liquidation reports and falsified documents. And 2, to submit the same to the Commission on Audit to support the questionable use of confidential funds that is not in accordance with laws and regulation, causing great injury to the government and the taxpayers. Number 3, pangatlong act constituting betrayal of public trust, Respondent Duterte betrayed public trust by her dereliction of official duty with her willful refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiries of aid of legislation. So yung 3 acts lang yon, ang tingin namin at least nakafocus sa isang issue, confidential funds, at isang ground, betrayal of public trust. Alright, thank you, Nery. Now, can we get short reactions then from the members of the House? Yung 3 nandito, bakit nila i-endorso ang impeachment complaint na ito? Go ahead. Thank you, Nery. Representative Franz Castro from the ACT Teachers Party List. Mahigpit natin talaga, no, ini-endorso itong impeachment complaint ng ating mga taong bayan, is composed of 75 na mga person representative of their organizations. Dahil nakita naman natin talaga, no, yung sa mga hearings, no, nakita natin sa Quadcom, dito sa Committee on Good Government, yung obvious na paglulustay ng pera o hindi maipaliwanag. No, umpisa pa lang ng budget hearing, hindi na talaga maipaliwanag itong 125 million. At nung pinalalim pa natin yung pag-iimbestiga natin dito sa confidential funds, nakita nga natin talaga, no, yung mga fabricated na mga acknowledgement receipt, yung mga pineke na mga accomplishment report, at iba't iba pa na tingin natin ay isang matinding matinding dahilan na, no, para sabihin natin dito na hindi siya worth sa ating trust o hindi siya worth, no, si Vice President Sara Duterte, hindi siya worthy ng trust ng taong bayan. Kaya kami sinusuportahan natin itong impeachment complaint na ito ng ating taong bayan. Magandang hapon po sa lahat. Raul Manuel, representative ng Kabataan Party List. Tayo po ay mag-endorso nitong impeachment complaint na ifa-file ng nasa 75 na mga complainants, lalo na't 1/3 po nito ay mga youth leaders galing sa mga state universities, private universities, meron pa from SK, mga national and sectoral youth leaders.
nasa karanasan ng mga estudyante at kabataan na kapag meron silang mga aktibidad sobrang ginigipit sa pondo, hindi makapagsimula ng kanilang mga proyekto dahil lamang pinagdududaan sila sa kanilang mga aktibidad. Masakit isipin na kapag Vice Presidente pala ay pwedeng mag-withdraw one time ng tig 125 million pesos tapos ilalagay sa malalaking mga bag tapos ibibigay lang sa kung sino-sino mga opisyal. This sitting Vice President, si Sara Duterte, akala niya she can cheat her way out of misuse of public funds. Nangopya ng brand names para likhain ang isang Mary Grace Piatos na hindi naman nag-exist. Sabi nga, time is the ultimate truth teller. That also applies to Sara Duterte. Lumabas na ang katotohanan kahit napilit niyang tinatago ang kung ano man yung kanyang mga nagawa. Kaya isang malaking cheater at taksil si Sara Duterte. She clearly betrayed whatever trust remains in her. Kaya malago tayong i-endorso itong impeachment complaint. Lastly po, dagdag na lang, mahigpit nating ine-endorso ang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Kasama po natin na mag-file ngayon ang 75 citizens representing various people's organizations. At sa tingin po natin, sufficient in form and substance at may probable cause talaga to impeach Sara Duterte batay dito sa ating mga dokumento at mga testimonies. Actually, hindi lang yun kasi saksi naman tayo sa mga hearings. Personally nga nakita natin kung ano yung mga inilabas sa good government hearings. At may full and knowledge and authority si Sara Duterte dito, yung disbursement, utilization at saka yung reporting ng confidential funds. Kaya po sinasabi natin dapat it's about time na mag-action na umaksyon na ang Kongreso kaugnay dito, and of course ang pinakapanawagan namin is to abolish the confidential funds. Thank you very much. Last na lang siguro, Attorney Rene. Marahil tinatanong ng mga members of the media, ano bang meron tayo? Malakas ba yung ebidensya nyo? Hindi pa tapos ang COA? COA audit? Paano nyo masasabi na malakas nga yung ebidensyang iahapag ng ating impeachment complaint? Go ahead. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Definitely, because of the overnight na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings, binasa yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento, malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Definitely, ay binetray niya ang public trust to the point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampa sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandyan din yung mga pag-admit ni Chief of Staff niya mismo, ni POA, na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa even though inatasan siya na siya ang magda-draft nito at isasubmit ito sa COA. May mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito, na all of a sudden and no other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. 125 million in 11 days in an implausible, physically impossible manner. Ito ang nakikita nating basehan kung bakit malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. And kaya nga sa kabataan, in our parlance now, ang tingin natin, it's time to impeach the wicked witch of the East. Ayun po. Of the South, sorry. Ulitin ko. Okay. Sumabit pa. Ulit. Okay, sige. Kaya naman, sa local parlance ng kabataan, kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the wicked witch of the South. Sige po.
Thank you. Talagang defying gravity. All right. Can we ask the media siguro for questions? Sir, Sige. Go ahead po. Big Sumintaknet 25. Clarification lang po. Out of 6 impeachable offenses stated in our Constitution, why only betrayal of public trust kayo nag-concentrate? Well, in fact, binabanggit ninyo paglustay sa pondo ng bayan, bakit hindi nyo isinama ang graft and corruption? Actually, these acts na minention sa betrayal of public trust constitute various offenses, kahit violation ng revised penal code. Pero finokus namin sa betrayal of public trust because it is all-encompassing na. At para sa amin, yung pinaka mabilis na paraan na ma-resolve ang kaso. Kaya betrayal of public trust. But more than just the mere grounds. Alam nyo, para sa mamamayan, napakataas ng pagpapahalaga nila ng iyong pag-violate sa public trust. So, pwede naman kami magdagdag ng marami pa. Pero the betrayal of public trust, yun encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yun. And that is for us one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. So that's why we chose it for the reasons I just mentioned. Okay, one last from my end. You made mention na malakas yung ebidensya na hawak ninyo against the Vice President, especially on the betrayal of public trust. So, gaano ka-optimistiko ang grupo ninyo na makukonvict si Vice President? Because we are running out of time. Kasi papasok na tayo sa election period by February next year. So alam naman natin, in reference with the previous impeachment hearing, like for example, the impeachment hearing of Chief Justice Corona, umabot po siya ng 4 na buwan. Well, unang-una, tayo po matagal tayo sa Kongreso. Alam natin dito, kung gustong bilisan ng proseso, madaling mapabilis. And we are convenient dahil nga napakahaba ng pinag-uusapan sa Kongresong ito. Tingin namin, alam na ng mga congressmen ano yung mga grounds. It's really a matter of just systematizing and putting all these things in a formal complaint. Tingin ko, karamihan sa ating mga congressmen, actually alam naman nila ano nangyari. And they're just waiting for someone to file a complaint. Senate is another matter. I think it is premature at this point to say that there are no votes. Dadaan pa ho ito sa isang trial sa Senado. And just like the congressmen, ang mga senador natin, titingnan yung ebidensya, babasahin yung complaint. At ang panawagan namin, for them to be objective about it, tingnan nila yung ebidensya, tingnan nila yung tibay ng argumento. At napakasimple lang ng complaint na ito 1 ground, 3 acts, hindi magtatagal ito. And that's also one reason why we focused our complaint. Because there is that factor na nagmamadali tayo. Kailangan mo lang naman sa impeachment is 1 act and 1 ground to impeach a high official. Dugtong ko lang. Idagdag ko lang na kaya sa ngayon, umaapila kami sa mga miyembro ng mababang kapulungan na bumoto ayon sa kanilang konsyensya. Hindi ayon sa kanilang partido, hindi ayon sa kung sino pa man na personal na interest nila, kung hindi ayon sa pag-weigh nila sa kung ano ba ang tama o mali sa ating bayan. Ang dugtong ko lang kasi public prosecutor ako doon sa Corona impeachment. Ano yun well, mayroong betrayal, mayroong culpable violation of the Constitution, mayroong graft and corruption, 8 acts. Kaya humaba ng 4 months. Anyway, if you can prove an impeachable ground in 1 act, that is enough. So hindi na kami tatarget ng katulad sa Corona na humaba ng 4 na buwan. And in fact, ito, because 1 ground lang talaga siya, baka naman mas mabilis ito. Baka nga 1 buwan tapos na yung trial sa Senate kung sakasakaling matuloy doon.
bilang isa sa mga complainant, ang panawagan din natin sa Kongreso, sa mga kongresista na sa kabila ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi raw mahalaga ang impeachment, ay suportahan ang impeachment complaint na ito dahil kung di man mahalaga sa presidente, mahalaga sa mamamayan, no, na panagutin si Vice Presidente Duterte sa kanyang mga kasalanan, yung sinabi nating betrayal of public trust, yung maanumalyang paggamit at pag-ulat sa COA at pagtangging magpaliwanag sa Kongreso kaugnay sa 612.5 million pesos na pondo ng taong bayan. Mahalaga ito para sa taong bayan. Kailangang masingil at mapanagot ang Vice Presidente. Meron pa hong mga questions from the media? Sir, regarding kasi dun sa sabi ni former Congressman Nery na kung umabot ng 4 months yung kay Corona dahil maraming issues na discuss. Pero kasi ito sir, pangalawang impeachment complaint to. Yung una marami ring articles, saka yung una 4 na grounds yata yung ginamit. Pagsasamahin yun, hindi kayo matagalan din? Alam nyo, hindi natin alam kung anong magiging aksyon ng Kamara dito sa mga complaints. No? Normally yan, maraming complaints, pwedeng i-refer yan sa Justice Committee. At doon mangyayari yung determination ng form and substance and consolidation of the complaints. No? And it will be up to the House kung ano yung mga pinakamalalakas na mga grounds at mga kaso na isasampan nila bilang articles of impeachment. Pero, no, meron din naman kasing fast track na hindi na dumadaan sa Justice Committee at pag meron ng 1/3 na boto ng kabuuang membro ng mababang kapulungan, diretso na yun. No? Ngayon, kung ano yung complaint na didiretso sa Senado, kung makakuha ng 1/3 vote, hindi natin alam. Pero kami naman, kumpiyansa kami na itong pinafile natin, simple, direct to the point, matibay ang ebidensya, tingin natin pinakamalakas na ground. Sana po, ito yung masuportahan ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Sir, Sir, you mentioned about yun nga, may fast track, no? Pwede na magpasa ng resolution na direkta po sa plenaryo, 1/3 ng boto ng 307 Kongs papunta na agad sa Senado. Pero paano na nga yun? Si PBBM na po nagsabi na nawagan sa House leadership. Naisang tabi nyo na muna any efforts na patalsikin ito si VP Sara. Paano tayo makakuha, Ma'am Kong, ng boto sa plenaryo? And even yung pangharap nga sana na i-fast track to dahil wala na tayong oras. Thank you, Marian, sa tanong. No? Actually, nasagot na natin yan. Sabi ko nga, no interference. Legislation and executive are two different branches, no, of government. At terp natin ito, no, terp namin ito sa Kongreso, itong proseso na ito. Well, we respect yung sinasabi ni President. Pero syempre, hindi yun ang magiging dahilan namin, halimbawa sa Makabayan at ilang mga miyembro ng Kongreso na mapigilan itong proseso. Ito lang talaga yung democratic legal process na gagawin natin na talagang magpapa-impeach sa isang tingin natin unfit na Vice Presidente. Kaya kaya hindi tayo apektado doon. No, ang Makabayan, hindi po tayo apektado doon. Kaya nga ito, ini-endorse natin at tinutuloy natin. Siguro, Marian, yung issue dyan ay nananawagan kami dito sa aming mga colleagues, mga kasamahan namin dito sa Kongreso. Tama yun to vote in conscience, diba? Hindi naman kailangan na may dikta o kung ano man. Ang sinasabi natin dito, separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama, no, na posisyon dito sa usapin na ito. Just short lang. This is one of those instances na may pagkakataon ng Kongreso na ipakita sa taong bayan na siya ay independent. That there is a system of checks and balances. So actually, this impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence, to show that it can stand on the side of the people kahit ang presidente iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. So sana ay maintindihan din yan ng ating mga kongresista.
Hello po, good afternoon. Dwight De Leon po from Rappler. Meron po bang mga kongresista with the majority na lumapit sa inyo expressing privately that they will support the impeachment complaint? Pero yun po ba, meron po bang mga nag-manifest po, without naming names? Wala. Actually, tingin ko walang isa sa amin ang kinausap ng congressman na mag-file. Because kami talaga, tingin namin, ito ang aming tungkulin. No? This is, sinasabi nila palagi in their pronouncements na kung may magfa-file, they are duty-bound to act on it. So, yun lang, ganun kasimpleng pahayag lang, sapat na para sa amin to do what we think is our duty as citizens to hold high public officials accountable. No need for pakiusap. Sir, ikaw na magpapagod. Saglit lang sir, maikli lang. Willing ba ang sir, Makabayan to work with Akbayan considering yung history ng dalawang grupo? And pareho naman kayong on the side of in favor of impeaching Vice President. Ano ulit yung tanong? Ulit yung mga willing ba yung ano ulit? Ano ulit? Sir, willing ba ang Makabayan Bloc to work with Akbayan considering the history ng dalawang sides? Reps. Well, ikaw talaga, maintriga ka. Ma'am, kasi di ba meron namang incidents in the past? Ito kasi, syempre, pag usapin ng common naman, yung with common na usapin, well, di natin pag-uusapan yung ideological. Magkaiba talaga yun. At linawin natin yon. Pero kapag merong pareho naman ng mga usapin, issues, madalas naman nagkakasama. Halimbawa, kahit na nga doon sa, sa kalsada. So, kung sakali, kasi proseso ito, hindi lang for Akbayan or Makabayan ito. Usapin, proseso ito na gagampanan ng more than 300 na mga kongresista. Kaya hindi usapin dito yung Akbayan or Makabayan. Thank you. If I may just add to that, impeachment is a political process that requires numbers. So, obviously, para magtagumpay ang impeachment, kailangang magtrabaho ng sama-sama ang kinakailangan para mapanagot ang pinapa-impeach. Hello, question ko lang. Kailan po nagsimula yung drafting ng impeachment complaint at bakit ngayon lang po? Kasi ilang buwan na rin tumatakbo yung Good Government Panel hearing on VP Sara's secret fund spending. Ba't ngayon lang po? Okay. Anahin lang natin yung process, no? Nung lumabas yung COA Notice of Disallowance, nung nagkaroon na ng budget hearings, nagsimula na yung pag-aaral namin ng ground for impeachment. Pero hindi natin yan mamadali kasi nga kinailangan pang magkaroon ng mga committee hearings. So, nung natapos na yung marami-raming bilang ng hearings, I think 7 hearings, we're looking at 800 pages ng transcripts para sa buong pagdinig na yon. Yun ang naging dahilan kung bakit medyo tumagal. Kasi gusto natin, hindi lang yung basta mag-file. Gusto natin sinupin, gawing malakas, get everything that we can get from the transcripts, from the testimonies, review yung mga videos, review yung mga dokumento. Kaya tayo nandito ngayon. Yun yung prosesong pinagdaanan. Follow-up lang po. For the minority bloc po, nagsimula na po ba yung lobbying efforts natin to get support nga rito sa impeachment complaint natin? Hindi pa tayo nagsisimula sa ganun, pero itong ating impeachment complaint din na i-endorse ay bibigay din natin yung mga kopya nito sa ating mga kapwa mambabatas, kasama dyan ang mga colleagues natin na nasa minority coalition. Although, then again, ang minority ngayon sa Kamara ay nasa 20, kasama na dyan ang 3 from Makabayan, kaya ibig sabihin, tatrabahuin din talaga natin na makumbinse pa yung iba labas doon sa minority coalition. And the reason we have 75 complainants, lahat sila ay bahagi ng mga kakalampag, kakatok, makikiusap sa kanilang mga kongresista
para suportahan itong impeachment complaint. So lahat yan po, sila ay kasama dun sa mga maglalabi at kakatok, mga ngalampag sa mga congressman. Hanggang sa Senado, sila din po ay mga ngalampag. So, hindi na lang ho kay BBM kung gagaling yung mga text sa congressman. Yung mga complainants magte-text din po sa congressman na ituloy yung impeachment. So okay na po siguro. Hingi kami ng paumanhin kasi kailangan po namin tapusin yung pagpirma. No, marami-rami pong bilang po yung pipirma pa. Tapos pupunta po kami sa North Lounge Extension. North Lounge Extension. So by 2 p.m. po, nasa North Lounge Extension po kami. Doon po gagawin ang actual filing at pagsumpa sa harap ng SecGen para ma-verify po yung complaint. So, mabilis lang po na, ayan na. Complainants, tuloy po natin yung pagpirma.